Nagbabala ang mga lokal na pamahalaan sa Metro Manila sa epekto ng smog mula sa nasusunog pa ring landfill sa Navotas. Ang polusyon kasi mula rito pwedeng ikamatay ng ilan. May umaarangkadang balita si Christian Bascones. Mahigit 2 linggo mula nang sumiklab ang malaking sunog sa Navotas landfill. Pero ayon sa mga otoridad, malayo pa bago ganap itong maapula. Dahil dito, makapal na smog o usok ang bumalot sa ilang bahagi ng Metro Manila na nagdulot ng mababang antas ng kalidad ng hangin. Paliwanag ng DENR Environmental Management Bureau, mas pinalala pa ito ng mainit na panahon. Kasi po, medyo malamig po sa ating ground level while sa taas po is mainit. So, natatrap po yung lamig. Yun po yung tinatawag nating thermal inversion. So, yung mga pollutants natin, hindi po siya nagdi-disperse pataas po. Kaya naiipon po siya sa ground level. Kaya kung mapapansin natin, marami sa ating mga kababayan ang nagsusot na muli ng face mask. Sabi kasi ng mga eksperto, sobrang tindi na ng ating air pollution. Kung tutuusin nga raw, dapat hindi na tayo lumabas ng bahay. At kung hindi man mapipigilan, dapat laging may baon na face mask. Ito raw ang makapagliligtas sa ating buhay. Ito pa ang paliwanag ng eksperto. O meron tayong tinatawag na air pollution, meron po kasing dinadala yung hangin no, ng tinatawag natin na mga particulate matters. No? Or yung mga maliliit po yon na mga pollutants na pwede po nating ma-inhale, no? Pumasok sa ating katawan. Ngayon kapag na-inhale po natin to pumasok sa ating baga, may irritate po yung daluyan natin ng hangin. At immediately, pwede tayong ubuhin, sipunin, no? O kaya magbara yung ilong. Pero hindi ito basta-basta dahil ang hindi alam ng nakakarami, ang simpleng sintomas nito pwedeng humantong sa kamatayan. Kung may sakit po tayo sa baga na malubha, no, tapos consistently exposed po tayo doon sa pollutant na yun, no, everyday, malapit pa po tayo, no, it can aggravate yung condition nila. So pwede yung condition nila yung mag-cause ng death. Magpi-face mask ako pag pumunta ng hospital saka yun sa pagka sa labas. Sa kaligtasan din ng isang tulad ko. Yan, para sa pag-iingat din ng kalusugan. Lalo na ngayon kasi mas conscious kami dahil yung misis ko ngayon parang immunocompromised siya. So Patuloy pa rin ang abiso ng mga LGU sa Metro Manila na magsuot ng face mask o iwasang lumabas ng bahay, lalo na ang mga may karamdaman at mga madaling tamaan ng sakit tulad ng mga buntis, mga may mahihinang resistensya gaya ng mga sanggol at matatanda. Ako si Christian Bascones ng PRTV News, nagsaserbisyo para sa Pilipino.